Plano noon na i-phase out ang mga jeep pero hindi ito natuloy. Ang Philippine brand vehicle na ipapalit sana rito may hawig din sa jeep pero eco-friendly dahil pinapatakbo ng kuryente. Ang tanong, kaya ba nating mawala sa kalye ang tinatawag nating sasakyan ng masa? Si June Veneracion on assignment. Ang mga jeep sa Pilipinas talaga namang hari ng kalsada. Sa National Capital Region pa lang, 50,000 jeepney na ang rumaratsyada. Mas marami kumpara sa mga bumibiyaheng bus at taxi. Yun nga lang, sindami rin ng jeep ang patong-patong na reklamo sa mga tsuper ito. Karamihan hindi sumusunod doon sa tamang hintuan yung mga jeepney stops at kahit saan sila nagsoswerves. Ano po ang jeep, malit lang po yan. Ang bus, malalaki po yan. Yung mga bus, pag dumampot ng pasaheros yan, bumabalagbag. Kami kahit na pumalagbag kami, napakalit ng jeep eh. Gayunman, kung susuriin ang datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, mas kakaunti ang mga aksidenteng naitatala sa mga jeep kumpara sa mga bus at pribadong sasakyan. At kahit may ibang pwedeng sakyan, mga jeep pa rin ang pangunahing transportasyon ng masa. Mas mura ng jeep. Out of line yung pupuntahan ko ng linya ng LRT at MRT. Ang malitaw kasi madaling sumiksik. Kaya sa 100 ruta ng bus, higit sa doble ang bilang ng rutang binabagtas ng jeepney. Pero tanong ng ilan, sa pagpasok ng makabagong paraan ng transportasyon, kaya pa rin kayang makipagsabayan ng mga napaglumaang jeep? Kamakailan, isang alternatibo sa jeepney ang isinulong. Ito ang Philippine brand vehicle, na bagamat may hawig din naman sa mga tradisyonal na jeep, mas mura raw ang maintenance at eco-friendly dahil di kuryente ang makina. Plano sanang pahulugan ang mga unit ito sa mga operator para mapalitan na ang mga lumang jeep. Yun nga lang. So we wanted to build brand new units. However, in the process, there's also a market because of course, there's a lot of jeepneys already, right? And it's really very hard to get rid of them. Maging ang mga tsuper, umaalma. Pag tinanggal kasi yung jeep, so anong gagawin namin nandiyan lang kami sa kalye. So, pag-aralan mo na kung paano kung aalisin. Kasi sa dami ng anak ng driver na pinapakain sa amin. Pero para sa ilang grupo, hindi matatawaran ang halaga ng mga jeepney sa ating kultura. We are touched by jeepneys. That's part of our lifestyle. We see that in the street. Kasi these are cultural icon. It speaks so much about your identity as a Filipino. Kaya naman ang mga jeep na ito, binihisan at pinaganda. Naaayon daw sa makulay na buhay ng mga Pilipino. Sa ngayon, wala naman daw planong walisin ang mga jeep sa kalsada. Pero ang ilang maling gawain, dapat lang daw masawata. Pinag-aaralan ng MMDA ang jeep e-tagging para mawala na ang mga kolorum at kahit papano ay lumuwag ang kalsada. Isusunod na rin daw ang pagtatakda ng jeepney stops kung saan lang pwedeng magsakay at magbaba ng pasahero. Siguro dapat ito hindi talaga nasa intersection, malayo-layo sa intersection, at the same time convenient din sa mga pasahero. Nagkakaroon man ng hindi magandang reputasyon, ang mga jeep hindi maitatanging refleksyon na ng kultura at buhay ng mga Pilipino. Kung maaayos lang ang ilang reklamo laban sa mga jeep, sino ba naman ang hindi mapapapara? Alin na, sakay na kayo sa jeep. June Veneracion, GMA News.